Love Serye TV. Magandang araw. Ngayon ay panibagong kwento ang ating matutunghayan kung saan ay ipakikitang muli kung gaano katatag ang isang babae pagdating sa pag-ibig. Para maisalba ang pamilya, handang magpaalipin ng dalaga dahil wala na siyang magagawa. Makatakas pa nga kaya siya sa mapaghiganting kamay na lalaking dati niyang minahal? Tunghayan natin sa kwentong pinamagatang My Ex Punishment. Tunghayan na natin ang unang bahagi. Minamaneho ko ang sasakyang napundar ko. Masaya ako kasi kahit papaano, may nakikita akong bagay na pinaghirapan ko. Pampunta na ako ngayon sa birthday party ng aking kaibigang, si Selena. It's her 21st birthday. Gaganapin iyon sa mismong mansyon. Yes, mayaman ang mga magulang ni Selena, negosyante. Maging ang mga kamag-anak niya, negosyante rin. Tiningnan ko ang oras na suot ko sa relo. It's already 6:30 in the evening at alas 7 magsisimula yung party. Nang marating ko ang mansyon ay agad akong ipinasok sa loob ng compound at ipinark sa tabi ang nakaparadang sasakyan sa harap ng mansyon. Madami nang nakaparadang sasakyan sa labas na marahil pag-aari ng mga mayayamang negosyante na imbitado sa party na ito. Iniangat ko ang suot na gown. Kulay beige iyon na humakab sa aking katawan. Lumabas ako ng sasakyan at naglakad patungo sa entrance ng mansyon. Narinig ko ang malamyos na musika mula sa aking kinaroroonan, nagmumula sa loob ng mansyon. Nang marating ko ang entrance ay pumasok ako at nakita ko ang mga nagkakasayahan na mga bisita habang hawak ang kanilang mga wine glass habang nakaupo sa kani-kanilang lamesa. Marami na ang tao sa loob ng mansyon at nagkakasayahan. Iginala ko ang paningin sa loob ng mansyon. Napakaganda at napakagarbo ng party. Punong-puno ng bulaklak at dekorasyon ang bawat paligid. Talagang makikita na pinaghandaan ang okasyon. Nilinga ko ang paligid. Baka sakaling makita ko yung hinahanap ko. Jessa! Narinig kong tawag sa akin. Dumako ang paningin ko sa aking kanan at nakita ko ang kanina ko pa hinahanap. Kumakaway siya. Kasama niya sa mesa, si Vina. Lumapit ako sa kanila at umupo sa bakanteng upuan. You look gorgeous in your dress. Puri niya sa akin habang sinusuyod ako ng tingin. Thank you, Sam. Ikaw rin naman eh. Bagay na bagay sa iyo ang suot mong gown. Mas lalo kang gumanda. Wika ko. Sam is a beauty queen. Sumasali siya sa mga beauty contest nung college days nila and until now. Thank you so much. Tiningnan ko si Vina na tahimik lang nakaupo habang iniinom ang laman ng hawak niyang wine glass. Nandito ba si Owen? Out of nowhere ay tanong ko. Yes, kasama niya si Jay. Wika ni Vina. Natigilan ako. Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ang lakas ng epekto sa akin kapag nabanggit ang pangalan ni Jay. Jay is my ex-boyfriend. Ngumiti ako kay Vina. Mabuti naman kung ganon. Sabi ko, oh ayan pala sila. Wika ni Sam. Bigla ako ng lamig. Nakatingin sina Vina at Sam sa likod ko. Hindi ko alam kung haharap ba ako o mananatili na lang akong nakatingin ng diretsyo. Jessa, you're here. Wika ni Jay. Mas lalong hindi ako nakakilos sa aking kinauupuan. Nanindig ang balahibo ko sa pagkakasabi niya ng aking pangalan. Kalaunan, lumingon ako. Hi Jay, yun lang ang lumabas sa bibig ko. Tinitigan niya ako ng ilang segundo hanggang sa binalik niya ang tingin kay Vina. Sige guys, hunting lang kami ng chicks sa labas. Wika ni Owen. Ramdam niya ang tensyon na namamagitan sa amin ni Jay. Bumuntong hininga na lamang si Sam. Nakita ko sa mga mata niya ang galit. Jessa, wika niya. Sumang-ayon naman si Vina. Napangiti ako ng mapait. I know, nasaktan ko siya ng sobra sa ginawa ko. 4 na taon na ang nakakaraan. My parents are manipulative, kaya wala akong nagawa kundi sundin sila. And I'm so happy kasi successful na siya. He deserves everything right now. May girlfriend na kaya siya? Oo naman, meron. Sa gwapo ba naman, imposible namang wala. Wika ng isang bahagi ng isip ko. Bigla ako nasaktan sa isiping iyon. Cause I still love him. I really love him. Natapos ang birthday party around 9 in the evening at heto ako ngayon. Pauwi na sa condo. Nakahiwalay na ako sa mga magulang ko. I prepared to be independent. Nung una ay ayaw nila, subalit napapayag ko rin kalaunan.
Nitong mga nakarang araw, napansin ko na parati silang balisa. Kapag tinatanong ko sila kung bakit, lagi nilang sagot na may problema lang sa negosyo. Nagmamay-ari kami ng paggawaan ng kape. Kilala sa buong Pilipinas ang produkto namin. Nang marating ko ang kondo ay bumaba ako at binuksan yung gate. Bumalik ako sa sasakyan at pinasok yung sasakyan sa loob at pinark iyon sa gilid. Lumabas ako sa sasakyan at nagtungo sa kondo. Umakyat ako sa pangalawang palapag kung saan naroon ang aking kwarto at nagbihis. Pagkatapos ko magbihis ay agad akong nahiga sa kama. Biglang nag-ring yung cellphone ko na nasa tabi ko. Dinampot ko iyon at tiningnan ng caller. Si Ma'am ang tumatawag. Pinindot ko ang accept button at nilagay ko sa aking tenga. Nakarinig ako ng paghikbi sa kabilang linya. Kinabahan ako. Ano nangyayari? Ma'am, what's wrong? Tanong ko. Mukhang wala siyang balak magsalita. Nakarinig ako ng nabasag. Napatayo ako. Magsasalita na ulit sana ako ngunit nagsalita na ang mom. Iha, can you please come here? Wika niya. Nasa boses niya ang pagkatakot at lungkot. Hindi kaya patungkol ito sa kumpanya? Ano yung narinig kong pagkabasag, ma'am? Tanong ko sa kanya. It's your dad. Basta pumunta ka na lang dito, anak, please. Wika niya tsaka ibinaba ang telepono. Wala na akong sinayang na oras. Buwaba ako ng kwarto at tinungo ang aking sasakyan. Sumakay ako at inilabas iyon. Tinaha ko ang daan pa uwi sa bahay. May kalayuan iyon sa kondo niya. Kinakabahan ako. Ano kaya nangyayari? Bakit nagbasag ng baso si dad? Kilala niya ang ama. Mahinahon ito. Kapag gano'n na nangyayari, ibig sabihin may problema siya. Malaking problema. Nanginginig ang kamay ko na nakahawak sa manibela. Halos hindi ako makapag-concentrate buong biyahe. Nang malapit na ako sa bahay ay hindi ko napigilan ang mapabuntong hininga. Ipinark ko sa gilid ng sasakyan. Napansin ko na walang gwardya na nagbabantay. Off ba si Manong? Bumaba ako ng sasakyan at tinungo ang gate. Bahagya ay yung nakabukas kaya itinulak ko. Pagkapasok ko ay isinara ko na ang gate. Tinungo ko ang loob ng bahay at umakyat sa pangalawang palapag. Nilakad ko ang kinaroroonan ng kwarto ni na mom and dad na nasa pangalawang pintuan. Bahagya ay nakabukas kaya tinulak ko papasok ang pinto. Nang makapasok ako ay tumambad sa aking harapan. Pira-pirasong baso sa sahig. Nakita ko si na mom and dad na nakaupo sa kama. Nakayuko si dad. Samantalang nakatalikod naman si ma'am sa kanya. Sapo-sapo ang mukha niya habang impit na umiiyak. Mukhang hindi ata napansin ni dad ang aking pagdating sa lalim ng kanyang iniisip. Dad, wika ko. Agad na nag-angat ng mukha si dad mula sa pagkakayo ko. Nakita ko sa kanyang mga matang lungkot na parang nawala ng isang mahal sa buhay. Nilapitan ko siya at umupo ako para magpantay ang aming paningin. Iha, I'm sorry. I'm really sorry. Wika niya sa akin at hinawakan ng kamay ko na nakapatong sa kanyang hita. Biglang nagtubig ang aking mga mata. Hindi ko mapigilang mapaluha sa lungkot na nakikita sa kanyang mga mata. Masayahin ang aking ama. Matapang. Ni minsan hindi kakikitaan ng pagkahina. Pero sa mga pagkakataong ito, dito ko napagtanto na kahit gaano ka man kalakas, darating din ang panahon na makakaramdam ka ng panghihina. Nakita kong lumapit sa kinaroroonan ko si ma'am. Umupo din siya at niyakap ako at saka umiyak sa aking balikat. Umiyak siya ng umiyak. Ano bang nangyayari, ma'am, dad? Nalulugi ba ang kumpanya? Tanong ko. Tiningnan nila ako ng makahulugan na para bang sinasabi ng mga mata nila ang sagot sa aking mga tanong. Hindi ko na napigilan ng lumuha, pero gusto ko pa rin marinig yun sa bibig nila na mali ako, na mali ang iniisip ko. Kaya bigat lang isipin na ang negosyong minahal ng aking mga magulang ng mahigit 2 dekada ay mawawala na sa kanila. Hindi yun mangyayari. Oo anak, nalulugi na ang kumpanya at nagkakanda utang-utang na tayo. Wika ng aking ama. Sa mga narinig ko, hindi ko alam kung paano i-absorb iyon sa isipan ko. Parang huminto ang lahat ng bagay na nakapaligid sa akin. Na sana panaginip na lang ang lahat at magising ako na ayos ang kumpanya. Maganda ang takbo ng benta. Pero hindi. Nasa realidad ako. Lahat ng mga narinig ko ay totoo na hindi panaginip lang. Gusto kong sisihin yung sarili ko dahil mas pinili ko ang gusto ko kaysa pamahalaan ng kumpanya namin. Hindi ko na maiwasan ang umiyak. Hinagod ni ma'am yung likod ko na wari sa ganung paraan. Maibsan ang sakit na nararamdaman ko.
I'm sorry ma'am, dad. Kung pinili ko lang sana na pamahalaan ng kumpanya, di sana kasama niyo kung isinasalba iyon. Wika ko at patuloy pa rin sa pag-iyak. No anak, wala kang kasalanan. Mahal ko ang ginagawa mo ngayon. At noon, doon ka masaya. Wika ni ma'am. Lumingon ako sa kanya. Nakita ko sa mga mata niya ang sinseridad sa mga sinasabi. Ito ang isang bagay na ipinagpapasalamat ko. Ang nabiyayaan ako ng magulang na maunawain. Niyakap niya ako. Malalampasan natin to anak. Basta kumapit lang tayo sa isa't isa at siguradong maisasalba natin ang kumpanya. Niyakap ako ni dad mula sa likuran. Oo, tama si ma'am. Malalampasan namin ito. Basta magkakasama-sama kaming harapin ang pagsubok na ito. Pero kanino kami nagkautang? Humiwalay ako sa pagkakayakap kay ma'am. Tumayo ako at tumayo rin siya. Umupo si ma'am sa kama katabi ni dad. Hinarap po sila. Kanino kayo nagkautang dad? Mukhang nag-aalinlangan pa sila kung sasagutin ang tanong ko o hindi. Bakit parang may pakiramdam ako kung kanino sila umutang? Biglang bumilis ang tibok ng puso nang maalala siya. Sana hindi siya. Bumuntong hininga muna sila bago nagsalita. Si Jay iha. Si Jay. Pakiramdam ko na manhid ang aking pakiramdam. Hindi ako nakakilos sa aking kinatatayuan. Bakit sa dinami-dami ng tao si Jay pa? Napalunok ako. Anong gagawin ko ngayon? Pauwi na ako sa aking kondo subalit hindi pa rin mag-sink in sa aking isipan ang mga nalaman ko. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na nagkautang kami kay Jay. Napahigpit ang hawak ko sa manibela. Napagdesisyonan ko na mag-resign sa trabaho ko at tutukan ang kumpanya. Kailangan ako ni na ma'am at dad. Napag-alaman ko na nag-resign si Manong sa kadahilan ng wala nang maipasahod sa kanya. Napapikit ako ng mariin. Ano ba itong nangyayari? Karma ba ito sa ginawa ni na ma'am at dad kay Jay? Nang marating ang kondo ay agad ko ipinark ang sasakyan sa loob at nagtungo ako sa aking kwarto. Pasalampak akong nahiga sa kama. Pakiramdam ko pagod na pagod ako ngayon. Ipinikit ko ang aking mga mata hanggang sa tuluyan akong nakatulog. Patungo ako ngayon sa opisina ng boss ko na si Ray para mag-file ng resignation letter. Napabuga ko ng hangin habang minamaneho ang sasakyan. Mahal ko yung trabaho ko. 4 na taon na ako nagtatrabaho dito. Napamahal na sa akin ang trabaho subalit kailangan ko itong gawin. Nang marating ko ang opisina ni Mr. Ray, ay ipinark ko ang sasakyan hindi kalayon sa opisina niya. Umibis ako ng aking sasakyan at tinungo ang pintuan, daladalang envelope na naglalaman ng resignation letter ko. Kumatok ako ng 3 beses hanggang sa may nagbukas ng pintuan para sa akin. Si Jean, ang sekretarya ni Sir. Nabungaran ko si Mr. Ray na nakaupo sa kanyang mesa. Sir, nandito po si Miss Saavedra. Wika nito. Sagad naman na nag-angat ng tingin si Sir mula sa ginagawa sa mesa at tiningnan ako. Miss Saavedra, good morning. Bakit ka napapunta dito? May problema ba sa site? Wika niya habang nakangiti sa akin. Isang matamis na ngiti. Ginantihan ko iyon ng isang ngiti na hindi man lamang umabot sa aking mga mata. Lumapit ako sa mesa niya at nilapag ang envelope sa harapan niya. Magre-resign na po ako sa trabaho. Kailangan po ako ng mga magulang ko sa kumpanya, sir. May problema ang kumpanya at kailangan nandun ako para resolbahan ang gusot. Sana naiintindihan mo po ako. Wika ko. Tumangutango naman siya at kinuha ang envelope na nasa mesa. Naiintindihan ko, Miss Saavedra. Pero kung sakali man na gusto mo ulit bumalik, welcome ka pa rin. Wika niya. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng aking mga luha. Napakabuti niya kaya nagtagal ako ng 4 na taon sa kanya. Salamat po, sir. Aalis na po ako. Tumalikod na ako papuntang pintuan at bubuksan ko na sana iyon na magsalita siya. Kapag may problema ka, Jessa, huwag ka mangingiming lapitan ako. Wika niya. Lumingon ako at tumango. Makakaasa po kayo. Wika ko at agad nilakad ang distansya patungong pintuan. Pinihit ko iyon at binuksan. Lumabas ako ng opisina at tinungo ang sasakyan na nakapark sa di kalayuan. Sumakay ako at pinaandar iyon. Papunta ako kay Jay para malaman kung magkano ang utang namin. Ayaw ko manggawin pero kailangan. Kailangan ko siyang makausap. Habang daan hindi ko maiwasang kabahan. Anong sasabihin ko kapag nagkita kami? Ano magiging reaksyon niya kapag nakita ako? Napalunok ako. Bahala na. Basta ang mahalaga makausap ko siya. Ilang saglit lang narating ko na ang Steel Corporation. Ipinark ko ang sasakyan sa parking area ng building.
Kinalma ko muna yung sarili ko bago binuksan ang pintuan ng sasakyan. Nang bumaba ako, hindi ko maiwasang pangatugan ng mga tuhod. Kumapit ako sa sasakyan para kumuha ng suporta. Bakit ganito yung nararamdaman ko? Lumunok ako at iniayos yung sarili ko. Tumayo ako ng matuwid at nagpasyang pumunta sa entrance ng building. Binuksan iyon ng gwardya na makalapit ako. Maraming salamat po. Wika ako sa kanya. Agad kong tinungo ang reception desk na nasa gilid ng lobby at nakita kong isang babae na may kapagkabaland ang buhok na abot hanggang balikat niya. Lumapit ako sa kanya at tinanong kung pwede kong maiset ang meeting para kay Jay. Wait ma'am, tatawagan ko muna po ang sekretary niya para malaman ko if free siya ngayon. Wika ng babae na ang pangalan ay Shaira dahil sa nameplate nito. Tumango ako bilang tugon. Agad siya nagdial ang numero sa telepono at inilagay iyon sa kanyang tenga. Tinanong niya kung pwede ako mag-set ng meeting. Hinintay muna niya ang sagot ng nasa kabilang linya nang marahil ay sekretarya ni Jay. Okay sir, thank you. Wika niya bago ibinaba ang telepono. Tiningnan siya nito pagkatapos maibaba ang telepono. Pwede na daw po kayo magtungo sa opisina niya ma'am, sa 7th floor po ng building sa dulong bahagi ng hallway. Wika niya. Nagpasalamat ako at agad na tinungo ang kinaroroonan ng elevator. Nasa dulo iyon sa kanang bahagi ng lobby. Nang bumukas iyon ay agad akong pumasok sa loob at pinindot ang 7. Nanginginig ako habang nasa loob at pataas ng pataas na numero. Nang bumukas ang elevator na katunayan na nasa 7th floor na, ay tinalunton ko ang daan patungong dulo ng hallway.